feeling ko hindi ako okay. But I'm trying to be strong. And I think for the longest time, I'm like that. Kasi last night, namasyal kami ng mga bata. Okay. Tapos, kung nasan man kami, alam mo yung parang, ang iniisip ko pa rin yung trabaho. Nakakatulog ako agad ng mabilis. Pero the problem is every time I wake up, sobrang bigat talaga. Na hindi ko na alam kung saan nanggagaling. Siguro gusto ko lang maging honest sa mga, kasi actually hindi ko sure kung isa-share ko to sa listeners natin dahil Hoy! I know it's very heavy because it's something that tama minsan you go through it pero you brush it off. Kasi I always brush it off because you never want to stop. No, you never want to stop and you never want to give it attention. No, it's also a curse na people think you're so strong and unbreakable ka. Bawal ka malungkot, bawal ka masaktan, bawal ka tumigil. Tapos kanina nakatingin ako dun sa salamin sa elevator. Kaya kausap ko na yung sarili ko, Is this sabi all ko, worth it? No, hindi nga yun eh. Sabi ko sa sarili ko, balik ka na sa dating masayang chacha. Parang, I mean, that's the reason, that's the main purpose kung bakit ako magpapa-therapy. Dahil, syempre, una, may mga anak ako. I cannot be like this. Minessage ko na yung kakilala ko sa Medical City. Okay. Tapos sabi ko sa kanya, and this is the exact message na sinend ko sa kanya. Sabi ko, hi Lala, I just wanted to ask if possible ako na magpa-check up or therapy session dyan with a psychologist. I'm considering getting assessed as I've been feeling anxious lately and I would like to understand if I may be experiencing anxiety. If it's, yun yung tinatanong ko sa kanya, it would be a big help. So, yung sabi ko, appreciate your help. Tapos may nireply siya sa akin. Nagulat siya kasi hindi niya alam. Na Parang, you're going through you seem unfazed every day. sabi niya, hi, Miss Cha, sabi niya ganun, we have a mindfulness program. We can arrange this one, pero session to, It's hindi not a one-time thing. visit. Oh. Tapos, also, we can enroll you sa wellness program kasi mind and body to, holistic approach. I'm praying for you. Thank you so much, Miss Lala. So, ngayon, honest ako with my daughter, yung nakakaintindi na, yung mismong message ko, screenshot ko yun, sinend ko sa GC namin. Parang hinart lang niya kasi mamaya pa lang kami ulit magkikita at mag-uusap. I wanna be honest with my eldest dito sa pinagdadaanan ko because I wanted her to feel na pag ganito rin yung naramdaman niya, she can also be honest with us. Kasi hindi ko alam kung di ba parang hindi tayo nabuhay sa ganung era, papi ng mga magulang natin na pwede tayo magsabi. Sa episode natin ng From the Heart ngayon, excited akong pag-usapan to. Because personally, ako mismo nakakaranas nito work anxiety. And unang pangalan na pumasok sa utak ko is you. Because first, we guested you on the show sa programa namin ni Manong Ted. And I felt like dahil meron ka ng platform, you're using TikTok para, di ba, magbigay ng impormasyon about anxiety and other issues. Sabi ko, gusto kong siyang mag-explain ng bagay na ito. And kasi millennial din ako, so millennial perspective. Kasama po natin on the show ngayon, Rian Portugues, the millennial psychologist. Hi! Hello! So good to be Sobrang here. formal, di ba? Oo. Thank you so much for saying yes. Oo. So, napaka talaga, sobrang rampant nung workplace anxiety din. Para lang sa mga nakikinig, importante syempre na malaman nila na kapag sabing workplace anxiety, hindi naman siya clinical disorder kagad. Kasi yung anxiety ay complicated na emotion din siya. Pero syempre, pwede siya maging clinical disorder. Like, malawak yan, general anxiety disorder. Eventually, pwede siya maging ganun kapag napabayaan. So, ayun na. Pwede siya mapunta sa mas malala. Pero kasi hindi mo masasabi na you have anxiety unless magpakonsulta ka sa expert katulad ninyo. Pero una muna sa lahat, Rian, kasi nung una namin siyang gines ni Manong Ted sa program, natawag ko siyang Doc. At madalas, nalilito pa rin tayo. Nalilito rin yung ilan tulad ko na, ano nga ba ang kaibahan ng psychiatrist sa psychologist? Yeah. Explain mo nga sa amin, Rian. Napakaganda. Buti tinanong mo yan. Kasi napakalawak ng platform mo and for sure maintindihan na ng mga tao ngayon. Well, kapag sinabi kasi na psychiatrist, yun yung madalas na ina-address natin ng mga doc, ganyan, or doctor. Kasi nasa talaga sila, medical field. Oo. Tapos ang
specialization nila syempre psychiatry. Tapos sila yung pwedeng mag-prescribe Ng gamot. Kaming mga psychologists kami, hindi kami pwedeng mag-prescribe ng medication, pero yung iba't ibang treatment or yung mga approaches ng therapy, kami yung usually talaga gumagawa. Although may mga ibang mga psychiatrists, lilinawin ko lang kasi baka yung psychiatrist dito na gumagawa din sila kasi ng treatment intervention. May Pareho iba, kayo. pero may iba, mas preferred nila na sila yung nag-aano ng mga medications. Oo. Pero hindi lahat kasi talagang nagte-therapy. Okay. Oo. So, pero may iba, kapag nasa training nila yun, komportable silang gawin. Pwede pa rin. So Oo. ngayon, mas alam na natin na pag psychiatrist, pwede mag-prescribe ng medicines for their patients. Psychologist, mas more on therapy kayo. Pero Oo. ginagawa pa rin ng psychiatrist yung therapy na yan. Oo. Tsaka malawak pa yan, ha? Kung pwede sila mag-search ngayon sa Google, yung psychiatrist, may mga specializations pa sila na ganyan. Kasi kami sa psychology, or kaming mga psychologists, may mga specializations pa kami. Ang common sa Filipino, unang naisip nila kapag psychologist, clinical psychologist. Yung mga nakikita nila nakasuot ng puti, nasa clinic, ganyan. Ngayon, may mga industrial organizational psychologist tulad ko na nasa workplace. Industrial clinical psychologist, yun ang expertise mo. Industrial and organizational And psychology. organizational. So, mas sa trabaho to. So, Oo. ikaw talaga ang perfect dito sa topic na to. Totoo. Oo. Kasi ikaw, ito talaga yung practice mo. You're focusing on work anxiety. Mga workplace, yun, totoo Workplace yan. anxiety. Kasama yun, pwede Oo, yun. oo. Pero nakafocus kami doon sa malaking part din ng workplace na paano ba maging successful yung organization, paano ba sila ma-motivate. Hindi lang puro anxiety. Oo. Oo. Di ba? Di man pag sinabing psychologist, psychiatrist, puro Oo. negative lang pag-uusapan. Yeah, paano din yung self-care, paano Yeah. din yung mismong change dun sa organization para mas maging motivated sila, pati yung leadership, pati organizational. Malawak siya. So, pag ganun talaga ang mental health, hindi lang siya basta sa mga intervention or mga diagnosis like depression, anxiety. May mga ganun. Oo, ang ganda ng sinabi ni Rian kasi halimbawa, if you wanna be successful at work at parang feeling mo may kulang, wala kang nakakausap on how to be successful on it, pwede silang kumonsulta Yeah. sa psychologist. Kahit lost ka sa sarili mo, ito ba yung parang Is this the career right Oo. career for me? Oo. Pwede din yun kung lost ka. Lost sa love life. Pwede rin, oo. Tutulungan Oo. ka din. Baka may mga blind spots ka. Baka na-attract mo yung mga laging red flags. Bakit? So, explore din natin yun. Hindi naman niya kasalanan yun, pero baka may mga blind spots kasi siya na kailangan din niya ma-check sa sarili niya. So, maraming ganyan na po pwede din, i-check natin. Pag-usapan. Oo. Alam mo, kaka-start pa lang nung topic natin, ang dami na agad na hit ni Rian. Pero, if you're suffering from, hindi mo nga alam kung anxiety kasi hindi ka pa nagpapacheck. Pero napapansin mo na parang, uy, paulit-ulit na ako na nalulungkot, nabubisit sa buhay. Paano mo malalaman kung sa psychologist or sa psychiatrist ka pupunta? Oo. Maganda sana, by default, gawin sana natin. At least sa akin lang to kasi baka may mga psychiatrists na nanonood, bakit sa inyo kagad? Kasi maganda muna kasi preferred din usually ng mga tao na hindi kagad sila i-medicate. May mga ganun parang ayaw muna nila mag-medicate. So kung gusto nyo muna nakausapin muna kayo kasi minsan okay lang naman na parang i-check muna natin baka naman sa therapy na hindi makuha naman siya. So pero pag nakita natin na ay naku kailangan talaga ng support ng medication. Ikaw pa magre-refer sa psychiatrist. Kami magre-refer sa psychiatrist. And I agree with you kasi ako personally, kahit nga sa sakit ng ulo lang, pag kaya natin siyang tiisin, hindi tayo iinom ng gamot agad. Oo, maraming ganun. Like personally, ako din siguro, if I'm suffering from that, mas gusto kong makipag-usap muna bago mag-take ng medicines. Kasi parang iniisip ng iba, baka naman maging dependent tayo sa gamot. Ako lang to like personal na opinion ko lang to. Kaya ako nga tinatanong tong mga bagay na to. Kasi hindi rin ako aware And I'm sure a lot of us, may stigma pa rin dito sa Pinas, unlike with other countries, na if you're feeling unwell emotionally and mentally, yung iba takot pa rin lumapit sa psychologist or psychiatrist. Paano mo binabasag yung mga ganong thinking? Well, maganda na pag lumapit naman na sila, ibig sabihin mas madali na yan sila makausap kasi lumapit na siya, meaning mas open siya sila to talk about it. So, yung mga questions lang nila na hindi po ba kaya maging dependent ako, sinasabi ko, nakakausapin ka naman ng psychiatrist para mas maunawaan mo yung mga natatakot ka, di ba? Kasi iba natatakot sa side effects, baka hindi daw mag-fit, which is yun nga yung gagawin din ng psychiatrist, mag-uusap sila. Tapos, may times naman na parang, kung mga talks naman, kinakausap ko naman yung mga audience kapag may mga seminar or workshop, na
sila, pakiramdaman nila sarili nila na mas gusto ba nila na medication or, kasi may iba, ganun din Or naman. session. Or parang ipag-uusapan Therapy, muna. Pero oo. marami kasi ako na-observe na gusto muna nila therapy kaysa medication. Pero may iba din ako mga patient na Gusto rekta agad, rekta gamot. agad na gamot. Kasi kunwari, yun nga, masyadong busy. Inisip ka agad nila medication. Tapos bahala na sila mag-express sa sarili nila na, ay, kailangan ko ng therapy. Depende talaga. Okay, oo. Kaya pakiramdaman nila sarili nila kung medication ba or makakatulong ba yun sa kanila. Kasi nakakatulong naman talaga dahil nababawasan yung mga symptoms. Pero kung ikaw yung type of person na hindi gusto ko malaman saan nagmumula talaga tong mga symptoms na to, yung root cause, yung therapy nakakatulong talaga siya. And ito bang ganitong klase ng career? I mean, gusto mo na siya from the beginning? Bakit ka napunta dito? Ganun na. Gulat. I mean, it's parang, hindi ko naman sasabing unusual kasi ang dami na rin namang kumukuha ng kurso na yan. Pero it's interesting to study yung behavior at yung nangyayari, di ba, sa loob ng utak ng tao. Pero yun din ba yung reason kung bakit itong kinuha mong kurso? Ang ganda na sinabi mo. No? Ngayon lang kasi siya talaga mas parang nakikilala. Tapos ngayon, yung mga tao, pag kukuha sila talaga yung mga bata, lalo na, pag gusto nila pumasok sa psychology, pupunta sila kasi gusto nila maging psychologist, human behavior and mental processes ba naman or experience. Ako kasi at that time, hindi naman siya sikat. Yes, nung panahon natin. Nung time natin. Oo. So, syempre, baka, ewan ko kung naisipin na ibang tao, pero ako at that time, sobrang lost ako. Tapos nung nalaman ko na, meron palang parang pag-aaral na may kinalaman dun sa, maintindihan mo yung iniisip, tapos maintindihan mo yung, kung ano yung mga nararanasan niya, parang gusto ko. Sorry kung medyo very personal yung approach ko. It's Kasi okay. syempre baka iniisip ng iba na dapat pumasok ka dyan sa program na yan or sa kurso na yan na syempre dapat tutulungan Maayos mo yung ka. ibang tao. Tapos Oo. ikaw lost mismo. Pero no? ako mismo lost ako eh. Kaya nga minsan sabi ko, kaya nakaka-relate ako dun sa mga Pero sinasabi. diba that's okay nga. Lost ka. Gusto mong mismong aralin at alamin ano solusyon sa pagiging lost mo. That's why kinuha mo to. Oo. As a wounded healer, Char. I love Wounded it. I healer. love the term. Wounded healer. Oo. So, yun nakatulong siya for me na maintindihan. Ang interesting niya, kasi habang inaaral mo siya, natututo ka na maunawaan yung mga tao. At the same time, may part of you na nag-heal ka din. Kasi naintindihan ko yung sarili ko, kaya pala ako naging ganito. So, maraming mga point doon sa program na yun. Hindi siya mahirap mahalin. Maganda talaga yung program. At mahal mo siya. Mahal mo mahal siya. ko siya. Oo. Yun nga lang, hindi pa tayo mahal ng Pilipinas. Kasi, ang dami No, unti-unti. Unti-unti. Pero kasi 'di ba yung mga budget, yung mga saan nag-iinvest yung Mga kumpanya. yung mga kumpanya. Tsaka Oo. yung mismong natin yung national government ba na parang wala tayong masyadong enough na parang mental institution. Laging lahat nandito lang sa Manila. Paano naman yung mga nasa probinsya, yung mga underprivileged. That's a good point. Yung mga ganon. So parang feeling That's a ko good maraming point. gustong mag-serve. Kaya lang wala masyadong parang budget na o kaya siguro parang offer na trabaho para lahat sila ay makapunta Or hindi doon. maganda yung offer din for psychologists Oo. here Tsaka- in the Philippines. Yeah, isama na natin yung mga allied professionals like psychometricians din. Talaga mental health professionals nito, psychometricians na kailangan laging supervise ng psychologists, social workers. Ano yung service worker. psychometrician? Sorry, Rian. Oo. Ay, dami na Bago yan. Oo, ano yung psychometrician? Ano naman pinagkaiba niyan sa psychologist at psychiatrist? Oo. Ang psychometrician naman, pag graduate sila ng college tapos sila ay psychology major, pwede na silang mag-take ng board exam. Kasi kaming mga psychologists, kailangan may masters. Tapos may specific subject talaga, tapos internship talaga. Tapos before ka mag-take ng board exam, pag nakapasa ka, maging psychologist ka. Pero pag psychometrician, sa level pa lang ng college, 4 years, natapos mo siya, tapos psych, pwede ka mag-take nun. Ang difference naman, Okay. So, kasama pag graduate mo ng psychology, psychometrician ka. pwede ka mag-take, pero optional yon. Okay. Yun yung kasama So, may ng board mga... exams ang mga psychologists? Yes, oo. So, anong naging major mo? Industrial Organizational Psychology. Ay, yung sinasabi mo kanina. Oo. So, may iba may clinical, may counseling, may assessment, may... Iba-iba pa yan. Oo. Bakit industrial yun napili mo? Well, nung college kasi ako, nagkataon na parang yun din yung major, parang available. Pero ngayon kasi puro BS Psych na. Dati, sorry no, kasi may stigma yung sasabihin ko. It's I'm okay, it's sorry. okay. Pero kailangan din yung maintindihan. Oo. Kasi nga, dinidestigmatize natin. Sabi ko nung college, industrial psychology na lang kasi
parang natatakot ako mag-manage ng may problema sa sa mental institution. Parang gano'n na kagad yung feeling ko, mas grabe doon. So feeling ko office kasi to, parang gano'n yung nasa isip ko. And do we have enough psychologists or psychiatrists here in the Philippines Hindi, to hindi siya cater enough. lahat ng mga Pilipino? Hindi. Kasi parang isang psychologist, yung ratio niya, one psychologist, tapos 100,000 yung, oo. Pag isang psychiatrist around 200,000 na Filipinos. Ganun yung ratio niya, ganun kakonti. Bakit hindi nagkakaroon ng interest yung mga bata to take up this course? Trabaho. Ang ganda ng tanong mo. Yung Nadi-discourage yung iba. trabaho and yung salary. Oo, yung trabaho, tapos nilolowball kami. Lowball. Kasi talagang Magkano ang parang- starting usually? Yun nga dapat kasi kung kahit pa paano pag psychometrician, dapat around sana 20 pataas or 25 man lang Less than sana. 20 pa. Oo, maraming less than. Tapos pag psychologist, dapat syempre naman mababa na dapat mga 35, 'di ba? Yeah. At pataas na yun kasi nag-masters ka na din eh. Pataas dapat, around na yan, dapat 60 pataas or 50 pataas Kung yan. private practice, mas magandang kita. Di ko masyadong masasabi din kasi alam ko may mga nasa private practice na konti yung mga patients na depende din kasi kung kunwari sa city ninyo, konti yung lumalapit, di ba parang ganyan. Depende talaga siya. But are there opportunities outside of the country na mas maganda na nililipatan na ng mga psychologists natin? Sa ngayon alam ko sa ibang bansa kasi pag pupunta ka doon at magpa-practice ka, kailangan mo pa mag-take ulit ng So hindi tayo mahirap din para sa mahirap inyo. Parang din. nurse din. Pag nagpunta sila ng ibang bansa, kailangan mag-aral ulit. May exams na Yeah. kukuhanin. Diba? So pero kung titignan, sana wag na aantayin na maubos yung mga psychologists dito. Parang Or- nurses natin. O kaya parang hindi na nila itutuloy yung trabaho nila kasi ang dami nilang pwedeng ma-offer. Para maging, 'di ba, mentally healthy yung mga communities natin. Sobrang laking tulong yun kapag okay yung iniisip mo, makakapagtrabaho ka ng maayos, makakapag-desisyon ka ng maayos, magkakaroon ka ng relationship na Mas maayos. productive Mas yung productive mga tayo. empleyado. At saka di lang yun, no? Yung talagang abot dapat ng mga Pilipino na nagigets nila. Kasi ang dami kong na-encounter before, kahit kapag pupunta ng community, hala di ko alam may ganyan palang klase ng trabaho na kasi pag may problema siya, kinikip lang daw niya sa sarili Tulad niya. ng anong trabaho Yung to? mga yung mga usual na makikita nating mga individual na hindi sila nasa white collar job, yung mga nagtitinda. Mga blue collar ay jobs mga to. ganyan pala, may ganyan palang trabaho kasi pag may problema sila, kanila lang daw, ganun. Walang tumutulong sa kanila. Walang tumutulong sa kanila or Pero wala nakakaintindi. mind-boggling yung mismong mga psychologists natin and psychiatrists, may sariling anxiety sa profession nyo dahil sa salary. Kumbaga, hindi kayo well paid. Oo, Pero totoo ginagawa yan. nyo pa rin yung trabaho nyo. Oo. So kaya minsan nga nakaka-guilty na hindi lahat pwede mong ma-help. Yung maririnig mo pati sa social media, which is okay lang naman na bakit ang mahal-mahal ng mga bayad sa mga psychologists or Ayan. psychiatrists. Pero yun nga Oo. kasi, yung demand ay parang mababa yung bayad. Kaya iba, parang tinataasan nila yung rate nila. Pero yung taas na rate na yun kasi yung talagang appropriate para sa kanila kasi yung iba may pinapasahuran pa and all that. At saka Ganyan. hindi rin Iba-iba. madali yung trabaho nyo. Like, talaga madali. paano nyo hindi na-absorb Oo. yung bawat problema ng mga lumalapit sa inyo? Totoo yan. Let's talk about work anxiety. Kasi possible na mahal mo yung trabaho mo, pero mapapagod ka pa rin. Oo naman. At nagkakaroon ka ng anxiety sa work, mapaanong industry man to, pero binabrush off mo dahil kailangan mo ng trabaho. Dahil pag hindi ka nagtrabaho, wala kayong kakainin. Totoo yan. Sa mga clients na meron ka, or patients, pasyente ba ang tawag mo sa kanila? Patients yung Patients. or Sa mga clients. sa mga clients or patients na meron ka, Rian, anong pinaka dahilan ng anxiety nila? Is it about work, family? Ano talaga madalas yung napag-uusapan nyo? So para ma-clear lang sa mga nanonood sa atin ngayon may confidentiality clause kami. Yeah. Kaya yung i-share ko dito, ito yung parang Broad. broad. Oo. Oo. So walang very specific ako na ma-share. Ito yung common para lang aware din kayo kung makaka-relate kayo dun sa ganong klase ng karanasan. No? So yung common na na-encounter ko, yung napakadami sa mga Pilipino na breadwinner. Usually, yung mga lumalapit sa akin ay mga head of the family or breadwinner. Or minsan, hindi sila, meaning hindi necessarily na panganay ka, basta breadwinner ka, na parang ikaw yung inaasahan ng pamilya mo.
Kaya na-anxious sila. Kasi pag pinag-usapan natin yung feeling na anxiety, sabi ko nga complicated emotion siya, nararamdaman mo siya most of the time kapag napaka-uncertain or hindi ka sigurado sa gagawin mo sa future, ganyan. So, nandun yung parang nababagabag ka, nandun yung takot na pakiramdam, na may pinaghalong, para kang balisa, nanginginig, kinakabahan, bumibilis tibok ng puso, gano'n. So, yung common na na-encounter ko, sa trabaho nila, yung mga bosses nila. Oo, as in yung boss. Bosses, like yung boss. Boss yung problema. Boss nila ang problema nila. Yeah. Ano madalas? Oo. So sa boss, madalas yung hindi sila naiintindihan or hindi sila nare-recognize. Ang hirap pala nun talaga kapag hindi ka naintindihan ng boss mo. No? Yung kunwari, nag-e-effort ka pero yung efforts mo hindi nila nire-recognize or parang wala lang. Ganun lang. So sana nasasama yun. Kasama din dito syempre yung workload. Sobra-sobra yung pinapagawa sa yung trabaho. Tapos hindi ka naman well compensated. Yan. Sabayan mo pa, bongga nito pag nagsama-sama, nakakalungkot na yun. Boss mo, problema mo, trabaho mo pa workload, hindi ka pa bayad, katrabaho mo pati. Kakabaliw. Oo, nakakaloka, 'di ba? Tapos hindi lang 'yun. Ang usually na-observe ko na surprising for me, no, kapag sila ay inaasahan, kuwari, nagte-take sila ng initiative, nagli-lead sila sa mismong trabaho, 'di ba? Nagte-team lead sila or may position sila doon. Or kahit hindi nga, basta nandun yung initiative niya. Most of the time, yung mga taong ganun yung ugali din sa trabaho. Sila din minsan sa sa personal life nila, sa family nila, sila din yung madalas na nagte-take initiative. So parang kailan ka nagpapahinga na ikaw naman? Kasi sa bahay nila, sila pa din yung laging... Sila pa rin nagli-lead. Oo, nagli-lead. Sila pa din yung parang kahit maliliit na bagay, pati pag-desisyon, inaantay pa sila. Hindi nyo ba kayang mag-antay para sa sarili ninyo? Yung parang, kailan ako magpapahinga? Diyos ko, ang dami ng tinamaan sa mga Oh my nanonood siya gosh. nakikinig. Sabi, aray ko po, Rian, ako po yan. Oo. Diba? Na parang sa trabaho ako na inaasahan, hanggang sa bahay ako pa rin. Oo, 'di ba? Kaya minsan di mo maiwasan lalo pa kapag kunwari yung sa bahay ikaw yung may anak kayo, kunwari may partner ka tapos meron kang anak, pati yung mga simpleng bagay. Ano kakainin nitong di mo ba kaya mag-isip sa sarili? Yung mga simpleng ganyan, 'di ba? Para ako pa rin. Oo, ano yung mga susuotin, parang Pero Rian, dun sa mga nakakausap mo, sinong mas problematic or madalas nagkaka-anxiety? Single or yung mga may partner or asawa? parang halos parehas lang. Pero Parang 50-50 yan? parang parehas lang din naman siya. Pero Okay. parang marami din, pero parang napapansin ko sa dami. Parang medyo lamang ng onte yung mga nasa relationship. Ay, Diyos ko, dahil sabi ko sa inyo hindi talaga kasiguraduhan na pag may karelasyon ay masaya ka talaga. Char! Oo. Di ba? Parang mga ganun. Mas lamang yung mga may relasyon. At least sa experience ko, sa frequency na na-encounter ko. Parang ganon. Parang yung mismong amount ng din nila, problem nila, matindi din. Kasi meron na silang ibang taong kailangan intindihin. Unlike when you're single, you only think about yourself, syempre. And yung trabaho or siguro single pero sabihin na nating breadwinner. Yun din Kasi yung problem. mahirap din yan Ang usually na-encounter ko sa mga breadwinner na single yung kailan sila. Kaya nandun yung na-anxious ka na anong gagawin ko. Yung parang pakiramdam mo na pinanganak ba ako para lang maging ATM. Ay, sorry no, parang oh my gosh. Hindi ako psychologist dito. Nagsalta lang ako. May mga kaibigan akong ganyan. Ganon, diba? Like, bukod pa doon, yung kunwari, in terms of sa family, ikaw lagi inaasahan. Kasama pa dito yung, paano kung sa jowa mo, ikaw din lagi? Diba? Yung parang, kailan ako? Diba? Parang, kailan mo ako? Yun, yung mga ganong problema. So, let's talk about what is anxiety, psychological point of view. At paano mo madedetermine if it's just you're just tired, tulog mo lang bukas okay ka na, or hindi. Anxiety to na paulit-ulit mo binabrush off, napuno ka na, kailangan mo na mag-seek ng help. Medyo blur yung mismong kasi syempre nakikinig sila ngayon pero di natin masasabi kasi yung full signs and symptoms. Pero commonly na may encounter natin kapag na-anxious ka, yung madalas kang nag-overthink, hindi ka makatulog na dyan, affected yung quality ng sleep mo. It's either parang hindi ka na makatulog dahil kakaisip din, kaya kinukulang ka. Ayan. So, iba naman kasi yung level na kapag medyo may depressive symptom ka, it's either tulog ka ng tulog, pero affected din yung mismo sleep mo. Minsan, blur yung line ng depression tsaka nung may taong burnout So, kaya dito muna tayo sa anxiety. Anxiety muna. Okay. Fearful. Yung natatakot ka sa mga bagay na wala pa naman, pero naisip mo na ahead of time. Advance Sobrang kang mag-isip. overthinker mo na. May pagka-advance ka mag-isip, no? Which is, minsan, nakakatulong naman talaga sa atin yung complicated emotion na anxiety kasi meron siyang part ng survival, 'di ba? Na para nakakapagplano ka ahead of time. Pero pag most of the time, hindi ka na maging present sa ginagawa mo, kakaisip ng mga mangyayari pa lang,
'Diba? So, hindi ka makapag-function, napaparalyze ka na kagad. Kaya pag naisip mo, halimbawa, isang bagay, di mo na masimulan. Minsan, affected ka din sa ganun, 'di ba? Kasama dito yung parang, ayun, kinakabahan, nagpapawis yung kamay. Marami pa eh. Yun, kunwari, isip ng isip o kaya minsan napapanaginipan pa nga ng iba. So, medyo, Napapanaginipan na yung trabaho? oo, kapag di mo natapos, 'di ba? May mga ganyan. Hanggang trabaho, hanggang panaginip, hinahabol ka ng boss mo, Oo, ganong level. oo. Oo. Pero ito yung mga example na yung na-anxious ka lang. Hindi ito yung clinical disorder na anxiety. Kaya nga sabi ko nga, malinaw na So, wait lang. Hindi ibig sabihin anxious ka, may may disorder. anxiety ka na. Oo, or may disorder ka na. And Hindi. having an anxiety is considered a disorder? Kapag naapektuhan na yung dysfunctionality mo or yung pang-araw-araw mo, like halimbawa hindi ka na Function. nakakain, nakakaligo ng maayos, nakakausap yung mga dati mong mga kaibigan or kahit family member, di ka na nakakapagtrabaho ng tama, nasasabi mo na sa sarili mo na hindi na ako to, yung unusualness ng behavior mo or sarili mo. Tapos mapapansin mo, yun nga, impairment, hindi ka na makapag-function ng tama. Tapos yung mga different areas ng life mo, yung social or yung relationship mo, trabaho mo, personal mo, lahat yun impaired na or affected na. Mga ganyan. Kapag napapansin mong affected na yung buhay mo, personal or trabaho, possibly may anxiety ka. Pero what if may mga sinasabi sila na may mga high-functioning people daw na kahit may anxiety, can still do well at work. May ganun po ba? Well, yung sasabi nila na high-functioning na anxiety, makikita mo lang siya sa isang area na okay, pwedeng ganun. Kaya kung hindi mo siya mapapansin. Kasi pwedeng sa trabaho kasi, high-functioning siya, magaling siya mag-perform, pero check mo yung relationship niyan, check mo yung family niya, check mo siya mismo kapag siya lang mag-isa, okay ba siya. So parang pwedeng High-functioning at work, pero kapag hindi na work involved, Oo, iba na. Iba na. So parang hindi pa rin ganun Hindi pa rin siya ka-functioning matatawag na high-functioning individual. nasa lahat, 'di ba? Kasi dapat Oo. holistic 'yun na Oo. parang functioning tayo sa all aspect eh. Ang Oo. na-observe ko sa high functioning, usually sa isang area lang siya most of the time nagfa-function. Like halimbawa, may mga high functioning na depression sa eskwelahan, ganyan, o kaya anxious din siya. Pero sa eskwelahan or trabaho, okay sila. Pero pag makikita mo yung different areas ng life, check mo talaga, hindi. Kasi siya nga, hindi rin siya okay eh. Yung binabanggit mo kanina, nabanggit mo yung mga signs ng anxiety, may nabanggit ka na depression. Oo. Ayun na yung mas malala pa sa anxiety. Actually, mahirap ma-identify kung mas malala ba yun or what. Kasi magkasing katulad lang din sila na medyo kailangan din natin bigyan ng pansin. Hindi Okay. medyo, dapat bigyan ng pansin. Kaya nga, yung question mo kung kanina na, paano ko malalaman? Yes, Actually, na, ganun ka na pala, may Oo. depression ka or anxiety ka. Basta mapansin mo na hindi ka na balanse, na Paano yon? Paano yung hindi balanse? yun, halimbawa, napapansin mo yung sarili mo na ang duration dapat na pinapansin mo, 2 weeks or more than 2 weeks, hindi ka nakakapag-function ng tama. Kuwari, dati sa trabaho, lagi ka namang maaga. Ngayon, bigla ka nang nalilate. Nakapagpasa ka naman ng mismong mga projects or outputs mo ng on time. Pero ngayon, napapansin mo, mas madalas lagi ka nang nade-delay. Sa personal naman, ma-observe mo din yun na hindi ka totally okay kasi mapapansin mo, alam ko naman yung mga nakikinig, baka naman talaga naapektuhan sila ng laundry nila. Pero yung mga household mo, nakikita mo ngayon, nakapila na yung mga hugasin, hindi ka na nakakapaghugas, sobrang gulo na ng bahay. Ikaw din minsan, hindi ka na makaligo, kahit makapag-toothbrush. Kahit pilitin mo, gustong-gusto mo, di mo magawa yung mga bagay na yun. Yun din makikita mo eh. Or pwedeng nagagawa mo yan lahat sa work, pero when you go to your household, Oo. hindi ka naman mapakinabangan ng asawa mo or ng anak mo. Wala kang mabigay sa kanila. Oo. Pwedeng ganon? Kasi wala kang energy at all. Yeah. Di ba parang minsan kasi napipilitan So na tayo sa trabaho. that's possibly symptoms din. Oo, na pwedeng problema talaga siya. Okay. Kasi parang minsan nagagawa lang, kahit lalo na yung mga nasa remote work, nagagawa nila yung trabaho nila kasi remote work naman siya. Tsaka di naman nakikita kung naligo ko ba or what, di ba? Pero after nun, tutulog lang sila or konting kain, ganyan. Pero Okay na ulit. yung different areas ng life nila, wala silang time para sa kaibigan, sarili nila, anak nila, family nila. So doon mo makikita na hindi siya balanse. Kasi parang, paano naman ikaw? Paano naman nakakalabas ka ba ng bahay? So yung mga bagay na yun. So, Wala kapag- nang work-life balance. Oo, walang But work-life Rian, is there balance. really a work-life balance dito sa Pilipinas? I mean, most of us were stuck at work. Oo. Meron pa ba talagang work-life balance dito? Kung titignan mo nga, mahirap naman talaga sabihin yung work-life balance. Kaya nga sasabi nga namin, baka work-life integration yung Okay. yung sinasabi That's natin. new to me. Sige. Diba? Kasi pag Oo. sinasabi ng work-life balance, check mo na nga lang sa
sa isang linggo, 'di ba? Na parang gaano ka ba katagal nagtatrabaho, 'di ba? 8 hours a day, di pa kasama yung pag-commute mo noon. So pag titignan mo din kung gaano ka katagal nagtatrabaho sa isang taon, 365 days, so around 270 something or 280 something days kang nagtatrabaho. So yung natitirang araw na yun, naka-focus lang sa'yo or sa family mo. O buti ba sana kung nakakapag-focus ka sa'yo, paano kung ng mga rest days mo, natutulog ka lang. So parang walang balance doon, 'di ba? Mahirap siya totally i-balance kasi doon pa lang pag tiningnan mo, wala nang balance doon. Kung paano mo ina-allocate yung time mo. Kaya may mga time na sinasabi natin kung ano yung mga bagay na mahalaga sa iyo, mga bagay na kaya mong gawin na pwede mo i-integrate doon sa mga bagay na ginagawa mo. 'Yun, pwede 'yun. Pwede 'yun yung pwede nating gawin, 'di ba? Kaya lang privilege din 'yun kasi minsan na perspective kasi kapag ikaw ay simpleng empleyado, hindi mo pwedeng ma-integrate yung mga bagay na ginagawa mo. Like halimbawa, siguro medyo thankful pa ako na mahilig ako sa storytelling, mahilig ako mag-share ng insights ko. Kahit paano na gagawa ko to na habang meron akong trabaho. Pero sa mga empleyado na, syempre, ang kailangan mag-stay ka dun sa work na yon. Pag hindi ka nag-stay dun, syempre, kakaltasan ka ng sahod. So, kaya nga ang hirap work-life balance, work-life integration. Minsan parang, mahirap siyang gawin in practice. Pero, kung kaya mo siyang gawin na, tulad ng sasabi namin, mas-squeeze in mo yung self-care dun sa mga bagay na ginagawa mo. Halimbawa sa trabaho, kahit simpleng empleyado na pwede mo mas-squeeze in yung mga bagay na interested ka. Wala kang ginagawa ngayon, pwede ka magbasa ng libro na gustong-gusto mo. Or siguro kung kaya mo naman din, mahilig ka mag-vlog, mag-share ng posts, pwede mo naman yun gawin kapag lunchtime. Yung mga pasimple-simple na ini-integrate mo yung bagay na gusto mo. Kaya lang, na makakapagpasaya sa'yo. Mapapasaya sa'yo, pero limited na lang din siya. Pero kahit paano, nakikita mo na nakakapag-function ka, nagagawa mo. Yun nga lang, dapat kapag rest day mo, dapat talaga mag-take ka ng time. Naku Hindi, po, 'di ba? Ayan na, rest day. Rest day. Nakapag-rest pa ba kayo, Ben? 'Di ba? Hindi, ito, rest day. Let's talk about that. Paano yung rest day mo, pero hindi na tumitigil mag-function yung utak mo about work? 'Di ba? I mean, like ako personally, ganun ako Kasi nasa news and current affairs kami. So, kahit paglabas namin ng work, we have to be like available all the time kasi we have to check the news. Kailangan alam namin kung ano yung Mukhang nangyayari. work-life integration yung tinutukoy mo, no? Oo. Yung parang hindi naman obligado na ganun yung gawin mo. Pero nasanay ka na, nasa sistema mo na you have to check the news minute by minute dahil part yan ng trabaho mo. So sometimes, actually hindi sometimes, most of the time, kahit naka-rest ako or kahit naka-leave ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko to check the news. And napapansin ko, it's taking a toll on me na hindi ko na na-enjoy yung rest ko. Tsaka yung leave ko kasi hindi tumitigil mag-function yung utak ko. Kakaisip. Oo. So, yun din yung mga usually na ginagawa namin sa therapy na paano tuturuan or tutulungan yung mismong mga tao na mas maging present sa life na meron sila. Kasi totoo naman yung kahit naman saan, kung yun yung trabaho mo talaga. Pero kailangan kasi nakaset na din sa mind mo na kapag gantong time, kahit man lang yung meron kang specific time, kung kailan ka lang may window time ka kung kailan ka mag-check. So, talaga importante yung pagsaschedule din, tsaka pagsaset ng healthy boundaries like, alam mo kung kailan ka magre-respond at kailan hindi. No? Hindi alam yan ng mga Pinoy Kasi parang feeling namin, baka wag di ako nag-reply. Alam mo yun? Isipin sa akin, Oo, ganyan. kasi nagpapasarap ka lang, ganyan. Oo. So, pero maganda, setting healthy boundaries is important. Talaga. Oo. And ini-inform mo yung team mo, tsaka yung pwede rin boss mo, or kung sino man na, pag ganitong days, baka hindi ako makareply agad. Hindi mo naman sasabihin hindi ako magre-reply Sabi mo, baka hindi ako makapag-reply agad. So, ikaw, mag-set ka sa sarili mo ng time kung kailan ka pwede mag-reply. Pero Rian, di tayo nasanay sa ganong sa ganong ugali. How can you say it with respeto or na hindi magiging nega yung tingin sa'yo? Yeah, oo. Kasi, kailangan, pinapractice din kasi talaga siya. Like ako kasi, particularly, nagiging honest din ako sa na-feel ko. Kuwari, may ginagawa ka, tapos may papagawa sa'yo ulit. Di ba? Hindi mo pa nga tapos. Tatanungin mo yung kung sinong kausap mo na, I'm sorry, clarify ko lang, alin ba yung mas dito? Parang pinaka-urgent. So, parang kina-clarify mo. So, mas urgent to. So, at least na pinapapili mo siya kung alin yung mas urgent. Ito, unahin mo. O kaya naman kapag hindi talaga realistically kaya sa date na yon, pwede ka mag-ask na, parang currently ito yung ginagawa mo, parang realistically, parang hindi to parang kakayanin sa ganong date. Possible ba na ma-extend? Di ba? Parang, so, parang in any type of job, kahit ano pa yan, dapat sinasabi natin. Yeah. Kung ano lang yung kaya nating gawin,
for this period of time. At hindi tayo nahihiya na sabihin yun. Oo. Tsaka, yun nga lang, kasi kahit nasabihin ko oo, may iba pa rin kasi na madali lang sabihin sa iyan kasi naandyan ka na, di ba? Parang ganon. Sa kanila kasi parang, syempre, pag sinabi nila yun, pwedeng mag-cause yun ng mismong negative na perception sa boss nila or katrabaho Tsaka nila. baka nga hindi pa sanay yung boss. Oo. Na ganon yung ano nila, Kaya- subordinates nila. Oo. Pero pwede ka mag-take ng mga few steps lang na minsan nag-a-ask ka. Hindi ka naman yung parang magsasabi na ay bawal. Kaya nga pwede po bang ganitong po bang oras ako ganito? mag-reply? Oo. Or pwede po bang wag muna ako mag-reply at this hour Oo. kasi busy po ako with family? Pwedeng ganon? Oo, pwede naman na magsabi ka na kasi during that time meron kang kahit di mo nga i-explain na sa family like may personal kasi po ako commitment at that time, okay lang ba? So yung sa kultura natin na dapat respectful tayo sa mas natin, pwede nakakatanda or may sa isang tao, 'di ba, na may authority minsan, ina-apply pa rin naman natin. Kaya nag-a-ask ka kahit papaano ng permission. Pwedeng sa ganun pa simple-simple muna. Parang dito ba sa Pilipinas, toxic talaga yung work culture natin? Depende yan sa organization eh. Kasi hindi lahat. Hindi lahat. Kasi Oo. may iba talaga, okay talaga yung work nila. Yun nga lang, may times na hindi sobra-sobrang taas nga lang nung mga sahod. Pero kung titignan, yung iba, meron naman ako mga na-encounter na okay naman yung organization nila. Pero most of the time, fast-paced talaga. Tapos mas madami yung toxic na na environment. At ito yung nakakalungkot, gusto ko lang share na may mga organization na yung mga mental health nila, parang di ko alam, programs ba, parang ganyan. Kasi may mga mental health professionals din naman doon in place. Pero so far, ako napapansin ko, parang nagiging lang, reactive lang. Alam mo yun, parang available naman yung mga employee assistance program. Pero parang kung kailan lang, may problema sa employee, pagsagad punta ka. na. Oo, punta ka doon. Pero alam mo yung parang Hindi siya nagagamit as... nagagamit siya, pero lang siya reactive. Oo, kunwari, yung hindi siya nagagamit ng bago magkaroon ng problema. Dapat ganun no? Oo. O kaya naman, parang minsan, magiging helpful lalo sila sa mismong mga employee nila kung yung sistema tsaka policies talaga na i-implement ng maayos. Kasi halimbawa, suicide prevention o kaya naman prevention din yun sa pag-develop ng mental health condition kapag maayos ka makitungo. Maayos kang kumausap, marunong kang umintindi, 'di ba, nung taong kausap mo, hindi ka nakikisama dun sa pambubuli, panghaharas ng katrabaho mo, 'di ba? Tapos binibigyan mo siya ng time para matapos yung project. Inaalalayan mo yung employee kung paano niya maintindihan at gagawin yung trabaho niya na maayos. Hindi yung nag-e-expect ka lang sa kanya na gawin niya yan, pero hindi mo naman siya tinulungan talaga. Diba? So, yung lahat ng yun, suicide prevention yun eh. Kumbaga parang yun yung mga simpleng paraan para hindi na lumala pa yung kondisyon ng isang tao. So, parang ang napapansin ko, parang may mga mental health professional minsan sa organization, pero nandun lang sila para kapag may mga employee na stressed out, okay din naman yun, lalapit talaga. Pero parang kapag tinitingnan mo, bibigyan mo sila halimbawa ng mental health leave o kaya bibigyan mo sila ng support, minsan i-disapprove, i-reject yun o kaya naman parang I-reject dahil kulang ng tao. parang gano'n. Kulang ng manpower. Ito na yung sinabi ng psychologist, hindi pa nasusunod. Parang may mga May ganyan. ganon. Oo, may mga ganon. So parang nandun ka para kausapin sila, pero para baguhin yung sistema sa loob kahit pa kunti-kunti, 'di ba, na maging considerate ka sa kanila, wala pa din. So parang nandun lang kami to talk, pero yung mismong system nandun pa rin. So parang babalik ka pa din na toxic pa rin yung boss mo, babalik ka pa rin na toxic yung katrabaho mo. Hindi na-resolve yung problema. Oo, like sana yung mas malawak na, hindi lang basta sila kumakausap, but nandun yung psychological safety. Yeah. Diba? Psychological safety Safety. for everyone. Na For sana everyone. naiisip ng mga companies ngayon, Kasi ang daming may anxiety. Oo, na hindi Sa porket work. may psychologist kayo dyan or parang employee assistance program, okay na yan. Kasi kahit maging ako, toxic ako, may kakausapin ka naman. Hindi. Hindi dapat natin baguhin mo, inaantay baguhin mo. na Oo. maging toxic yung kultura Oo. bago pa tayo pumunta sa psychologist natin. Diba? And sana nga merong available psychologist for every company. Oo. Kaya lang sinasabi mo kanina, kulang din kasi talaga tayo ng psychologist dito. Pero nakakatulong ba kung walang makakausap na expert, yung advice ng friends or sometimes harmful din? Kasi parang di mo na alam, din ba dito susundin ko? Actually, helpful naman talaga yung friends. Basta wag lang sila yung tipo ng friends na, ako nga eh. Di ba nag-open up ka? Ako nga eh. Okay. Sige. Na para bang Di ba? Oo, teka, tungkol sa akin to Oo, di ba? Oo. So
So, yung O yan, makinig kayo. Pag meron tayong kaibigan sharing something about sa trabaho, pinagdadaanan nila or love life, ano dapat ang hindi namin gawin? Yun. Iwasan natin na kinukuha natin yung spotlight ng taong nag-share. Mas makinig tayo, i-practice natin na itika muna natin yung bibig natin, pakinggan muna natin siya kung anong problema niya. Magkaiba kasi kayo ng problema. Kasi may iba na parang, napagdaanan ko na yan eh. Pero magkaiba kasi kayo ng pinanggagalingan, kaya parang hindi mo din masasabi yun na mag-work yun sa kanya, yung sinasabi mo. So, makinig ka lang. Tapos, kapag nag-asya sa'yo siguro ng advice siguro dun lang. pwede. Pero kung sakali naman na magbibigay ka pa rin ng advice, maganda pa rin may disclaimer. Kasi syempre, mahirap pa din na bigay ka ng advice tapos mamaya, 'di ba? Paano yung disclaimer? Rian. Like, halimbawa, friend, kasi magkaiba pa rin kasi tayo ng pinanggalingan, di ba? Kasi baka mamaya gawin nga, magkaiba naman pala kayo ng... Oo. Tapos mamaya kung mali naman, kasalanan mo. Pag tama naman, magiging dependent na sa'yo si friend. Yeah. Kaya maganda pa rin talaga na ini-empower mo yung taong kausap mo. Na parang matuto rin siya in this making decisions Oo, for his or her own life. Yeah, tapos nandun ka lang talaga, nakikinig ka sa kanya. Tapos, nagtatanong ka naman sa kanya ng mga specific questions para ma-clarify sa mind niya yung mga sinasabi niya or marinig niya yung sarili niya. Diba? So, ganun. Yung madalas na mga nagkakaroon ng anxiety, or ito ba yung mga tao na wala na nakakausap na kaibigan or may family members pero nahihiya na rin sila i-share? Paano? Sino-sino itong mga tao na to na madalas kailangan na mag-seek ng help sa psychologist? Oo. Malawak kasi yung mental health condition. So, parang hindi lang necessarily sa anxiety. Generally kasi, pwedeng makuha yan sa iba-ibang bagay. Like, halimbawa, tama naman yun sa socio-cultural or parang sabihin natin sa environment na lang, pwedeng magkaroon ka ng ganun na nararamdaman, dun mo makuha, kaya ka na anxious, di mo alam kung anong gagawin sa mga susunod, ganyan. Pero may iba, pwedeng, parang sasabi nga namin predisposed, kasi parang nakuha mo na yun, yung ganong klaseng possibility na magkaroon ka dahil pwedeng may kamag-anak ka or kapatid or kapamilya na meron palang mental health problem na so genetic so, din siya. Oo, may ganun din. Wait, anxiety and depression namamana? O yung mga mental health condition. So wait, para siyang diabetes? Oo, may mga ganun, at risk ka. So kaya may iba, parang magugulat yung iba, di ba? Kung kunwari nagbida-bida ka, sinabi mo, yun lang yung nangyari sa kanya, nagkaroon na siya ng ganyan, nag-breakdown na siya. Wag na wag sasabihin wag yan. na wag yan sasabihin. Oo. Di ba? Predispose siya kung kunwari. Ibig sabihin, nandun talaga yung vulnerability niya sa pagkakaroon ng ganong klaseng mental health condition. Tapos may isang nangyari na kunwari nag-break up sila ng kung sino man, or any event na nangyari sa life niya na pwedeng at surface, pwede mong makita na parang simple lang kasi ikaw na-survive mo. Pero yung event na yon dahil sobrang distressing, dun lumabas yung predisposition na makapag-develop ng mental health problem kasi matindi pala yon sa kanya. So, pero sa'yo na-survive mo. Kaya mahirap sabihin eh. Oo, totoo. Kasi pwedeng yung simple lang sa'yo, sa akin hindi. Oo. Or yung simple sa akin, sa'yo naman, mahirap. Oo. So, tigilan na natin yung ganong kultura na sasabihin natin, dali lang naman mag-move on. Unless siguro mangyari sa inyo. Oo, tsaka hindi naman ito paligsahan, di ba? Yes, tsaka parang sometimes kasi when you're at that, parang kapag wala ka pa dun sa sitwasyon na yun, parang ang dali for you to say, na hindi yan, kaya mo yan. Lahat na ng words of wisdom, sinabi mo dun para lang maging okay yung tao. But once you're there, dun mo lang maiintindihan no? Sometimes when you're there, walang amount ng words yung magpapa-okay talaga at magpapahil sa tao. Yun din. Gusto ko yung sinabi mo na parang ang dami-dami mong pinaulanan mo siya ng mga positive na mga affirmations pero parang hindi pa rin siya okay. Siyempre kung ikaw yung tao na nagsasabi ng ganun, siyempre di ba parang frustrating na ginawa ko na yung lahat para matulungan siya, sabihin sa kanya mga positive pero ganyan pa rin siya. Ang question, hiningi niya ba yun sa'yo? Oo nga, baka naman gusto lang niya ng makikinig. Oo, makikinig. At saka at the same time, baka hindi naman kasi yun yung kailangan niya. Yeah. Kailangan lang niya na makinig ka or present ka talaga sa kanya. And most of the time, ganun Oo. Rian. Gusto lang nilang pinapakinggan mo sila. Oo. Tsaka may mga timing din talaga yung kung paano ka nag-share ng mga ganong klaseng hopeful na mga statements. Hindi yung parang kakakwento pa lang sa'yo, kaya mo yan. So parang tinatapos mo na yung conversation kagad, di ba? Kwento pa lang. 3 sentences pa lang. Kaya mo yan. Ikaw pa ba, mi? Ganon, di ba? Sorry, tawan-tawa ako. Yeah. Oh. Hindi pa niya nabubunot yung sakit.
Nagsabi ka na ng, carry mo yan. Oo. Kaya feeling ko doon nakaka-invalidate. Kasi Okay, parang yeah. wala pa siya sa gitna, simula pa lang, kaya mo yan, ikaw pa. Di ba? It's not, is it okay to say that kahit natapos niya na yung kwento niya, o wag na lang sabihin? Siguro maganda naman na lagyan mo naman ng effort kung paano i-customize yung message mo sa kanya. Di ba? Yung parang alam mo, Besh, na-appreciate ko din yung pag-share mo sa akin, no? Kasi nagtitiwala ka sa akin, di ba? Yung mga gano'n, na ina-acknowledge mo yung courage niya na mag-open up sa'yo kasi ang hirap ng gano'n. At saka, alam mo, ang dami mong pinagdaanan, pero alam mo, ang proud ako sa'yo. Di ba? Kaysa sinabi mo na, kaya mo yan. Parang napaka-general statements na kahit sino kayang sabihin Or yun, kaya, di ba? di ba meron tayong mga friends minsan na, okay, nag-share ka ng pinagdadaanan mo, so ba idadaanin sa biro, so biglang nakalimutan mo na kung ano i-share mo, nagtawanan na lang kayo. Is that okay? I mean, well, for a time, at least nawawala sa isip mo yung problema, pero okay lang ba yun? Na somehow binabrush off din kung ano yung pinagdadaanan mo.